Nang magkagayoy, tumingin ako, at narito, sa langit na nasa ulunan ng mga kerubin, may nakita na parang isang batong sapiro, na parang isang luklukan. At siya'y nagsalita sa lalaki na nakapanamit ng kayong lino, at kanyang sinabi, "Pumasok ka sa pagitan ng nagsisiikot na mga gulong, sa ilalim ng kerubin, at punuin mo kapwa ang iyong mga kamay ng mga bagang nagbabaga mula sa pagitan ng mga kerubin, at ikalat mo sa bayan." At sa aking paningin ay pumasok siya. Ang mga kerubin nga ay nagsitayo sa dakong kanan ng bahay. Nang ang lalaki ay pumasok, at pinuno ng ulap ang pinakaloob na looban. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napailang lang mula sa kerubin, at tumayo sa itaas ng pintuan ng bahay, at ang bahay ay napuno ng ulap, at ang looban ay napuno ng ningning ng kaluwalhatian ng Panginoon. At ang pagaspas ng mga pakpak ng mga kerubin ay narinig hanggang sa looban sa labas, na gaya ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagka siya'y nagsasalita. At nangyari, nang kanyang utusan ang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na sabihin, "Kumuha ka ng apoy sa loob ng nagsisiikot na mga gulong, mula sa pagitan ng mga kerubin," na siya'y pumasok at tumayo sa tabi ng isang gulong. At iniunat ng kerubin ang kanyang kamay, mula sa gitna ng mga kerubin, sa apoy na nasa gitna ng mga kerubin, at kumuha niyaon, at inilagay sa mga kamay ng nakapanamit ng kayong lino, na siyang kumuha at lumabas. At lumitaw sa gitna ng mga kerubin, ang anyo ng kamay ng isang tao, sa ilalim ng kanilang mga pakpak. At ako'y tumingin, at narito, 4 na gulong ay nasa tabi ng mga kerubin. Isang gulong ay nasa tabi ng isang kerubin, at ang ibang gulong ay nasa tabi ng ibang kerubin. At ang anyo ng mga gulong ay gaya ng kulay ng batong berila. At tungkol sa kanilang anyo, silang 4 ay may isang pagkakawangis, na para bagang isang gulong na napasaloob ng isang gulong. Pagka nagsisiyaon, ay nagsisiyaon sa kanilang 4 na dako. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon, kundi ang kinahaharapan ng ulo ay siyang sinusundan nila. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon. At ang kanilang buong katawan, at ang kanilang mga likod, at ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga pakpak, at ang mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Sa makatwid bagay, ang mga gulong na tinatangkilik ng 4. Tungkol sa mga gulong, pinawag sa aking pakinig ang nagsisiikot na mga gulong. At bawat isa ay may 4 na mukha. Ang unang mukha ay mukha ng kerubin, at ang ikalawang mukha ay mukha ng tao, at ang ikatlo ay mukha ng leon, at ang ika-4 ay mukha ng isang agila. At ang mga kerubin ay napaitaas. Ito ang nilalang na may buhay na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar. At nang magsiyaon ang mga kerubin, ang mga gulong ay nagsiyaong kasiping nila. At nang itaas ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak upang paitaas mula sa lupa, ang mga gulong naman ay hindi nagsihiwalay sa siping nila. Pagka sila'y nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo. At pagka sila'y nangapaiitaas, ang mga ito'y nangapaiitaas na kasama nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga yaon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pintuan ng bahay at lumagay sa ibabaw ng mga kerubin. At itinaas ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak, at nangapaitaas mula sa lupa sa aking paningin. Nang sila'y magsilabas, at ang mga gulong ay sa siping nila, at sila'y nagsitayo sa pintuan ng pintuang daang silanganan ng bahay ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Ito ang nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel, sa pangpang ng ilog Chebar, at naalaman ko na sila'y mga kerubin.
Bawat isa'y may 4 na mukha, at bawat isa'y may 4 na pakpak, at ang anyo ng mga kamay ng tao ay nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. At tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ay mga mukha na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar. Ang kanilang mga anyo at sila rin, sila yumaon, bawat isa na patuloy.